Si Merrimon Reyes, ang ating mobile journalist na naka-assign po sa Senado. Sabi ko nga kanina, Merrimon, maghapon ka nagbantay dyan. Pero mukhang hanggang ngayon nagbabantay kayo kasi may meetings pa na nangyayari. Tama ba? Tama, Jovi. Kasi ang nasabi sa atin dito, itong si Senate President Alan Peter Cayetano, nag-upload daw sila ngayon muna ng majority member or majority block caucus. And kanina kasi, bago magkaroon ng adjournment dito ng sesyon, and bago magkaroon ng pagpapatuloy ng legislative function ng Senado, nagkaroon na ng committee chairmanships na na-assign o na-elect na. Pero ang kung pupuntahan na natin yung impeachment, ang sabi dito ng liderato, kakausapin niya raw muna parehong minority members and majority members para makita yung araw na itatalaga para sa pagsisimula ng impeachment trial. Ngayon kasi kung titingnan natin, around 1 to 2 weeks pa ang magiging panahon dahil sa paghihintay natin sa pag-issue ng writ of summons, yung response ng kampo ni Vice President Sara Duterte, yung pag-enter niya ng plead kung not guilty ba o guilty. Yung on the side naman ng House Prosecution, inaasahan din na magkakaroon din sila ng filing ng kanilang answers. 5 araw naman yon na non-extendable period. And then, yun na, yung magiging impeachment trial na. Pero nang nililino kasi dito ni SP Cayetano, dalawa ang function ng Senado bilang impeachment court at saka yung legislative body. So, hindi raw pwedeng mako-compromise yung trabaho nila sa legislatura at hindi rin naman pwedeng makompromise daw yung kanilang papel o nagagampanan bilang impeachment court. So yan yung ilan sa mga technicalities na aantabayanan pa natin yung detalye sa mga susunod na araw. Ang akala ko kaya sila naka-closed door yung pagpapatuloy ng reorganization ng mga komite. Meron ka bang details tungkol dyan, Merrimon? Kasama na rin yan dahil nga nung nung session proper, nung naka-impeachment probes na sila at tapos na silang makapag-convene, nagkaroon na ng suspension ng session. Dito, tinanggal na nila yung kanilang mga impeachment probes at ang function naman nila, yung suot na nila, yung isa pa nilang sombrero. So they're wearing 2 hats kasi bilang impeachment court at saka legislative body. So nung nakabalik na sila ngayon, hindi na sila suot yung impeachment probes sila, nagtalaga na sila ngayon ng committee chairmanships. Yung mga miyembro ng galing sa old majority na ngayon ay part ng new majority, incumbent chairman pa rin sila ng mga komiteng hawak nila. So for example, Senator Pia Cayetano, kanya pa rin ng Committee on Energy, Committee on Ways and Means, tsaka na Sustainable Development Goals. Si Senator Laura Legarda, again, from the old majority to now the new majority, hawak niya pa rin ng Committee on Culture, at ang nakuha niya ang Basic Education Committee from Senator Bam Aquino. Si Senator Bongo, from Senator Risa Ontiveros, nakuha niya ang Health and Demography Committee. Kay Senator Joel Villanueva, nakuha niya ang Higher Textbook Education. Senator Jinggoy Estrada, nakuha niya ang National Defense and Security Committee. Senator Bongo Still, nakuha niya ang Sports. Senator Rodante Marcoleta, Public Services Committee. Senator Robin Padilla, still kanya pa rin ang Public Information and Mass Media, pati ang Cultural Communities and Muslim Affairs. And kay Senator Jinggoy Estrada, nakuha niya ang Committee on Games and Amusement. So yung iba pang mabibigat na komite, for example, Finance Committee, ang Blue Ribbon Committee, ang Committee on Accounts, Committee on Rules, even ang Ethics Committee, yung iba pang mga committee, wala pang chairmanships. And yan yung mga isinasapinal pa ng mayorya as of now. So wala pa ng committee si Senator Bato de la Rosa. Oo, kasi absent naman. Wala pa. Ang nakausap natin tungkol dyan, si Attorney Jimmy Bondoc, na ang pakay daw nila, kaya sila nandito, kasi nakita natin siya kaninang umaga, is kakausapin niya raw yung staff ng opisina ni Senator Bato de la Rosa tungkol sa response nila na ipa-file naman nila sa OSG o Office of the Solicitor General. Ito yung tungkol doon sa naging petisyon ni Senator Bato na harangan daw muna yung pagpapaaresto sa kanya batid nga nung arrest warrant ng International Criminal Court. So they have 72 hours, pero ang nilinaw ni Attorney Bondoc, wala raw siyang kaalam-alam sa whereabouts si Senator Bato, wala rin daw silang communications whatsoever. Yun lang daw yung naging pakay niya sa araw nito. Okay. Kanina, nakita ko yung ambush area nila Merrimon. Isa-isa nilang binabantayan kung sino yung nandoon sa minority na meeting at saka yung kung sino yung nandoon sa majority. Oo. Kasi siyempre mainit nung bandang hapon, no? Merrimon kung sino yung baka lumipat or something. Pero alam ko, hinahabol niya si Senadora Lauren Legarda, pero obvious naman sa damit niya kung saan siya pupunta di ba? Naka-green siya ng mga heart. This is as usual nga raw, focus daw sila sa trabaho nila. Yun yung kaninang sabi ni Senate President Pro Tempore Lauren Legarda. Yan. Okay, nahayaan na muna natin si Mary magbantay. Mukhang marami man nagaganap sa likod. Oo nga, parang may interview. Yes, yes. Salamat, Merrimon. Thanks, Merrimon.